Mula kay Melvs Castle, malaking karma ito sa China. China nagmamakaawa kay PBBM. Tapos na maliligayang araw ng China. Ito mga kapatid, hindi sa akin galing yan. No, binasa ko lamang. Tayo ay magbibigay lamang ng reaction video, commentary, at sana samahan ninyo ako mga kapatid, no? Balitang China at PBBM na naman to. No, Pilipinas mga tol. So wag ninyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Kahapon, nagmamakaawa na ang Chinese Foreign Ministry kay PBBM. Ayaw kasi ni Pangulong Marcos mapag-ayos sa China. Bakit? Kasi China ang nagpapalala ng girian sa West Philippine Sea. Tapos Pilipinas pa ang makikipag-usap at makikipag-ayos sa China. Alam nyo namang lahat na yan di ba? Yung mga uto-uto na lang ng pro-China ang nagpapapaniwala na wala namang ginagawang masama ang China mga tol Mga uto-uto na lang ang nagsasabing hindi naman natin laban to Mga uto-uto na lang din ang nagsasabing at naniniwala na ginagamit lang daw tayong pawn ng Amerika. Samantalang ang pinagtatanggol natin dito at ang inilalaban natin dito, West Philippine Sea naman. Teritoryo naman natin, di ba? So tuloy natin. Aba, swerte naman nila. Dito pumalagrin si Pangulong Marcos sa akusasyon ni Spokeswang. Ayon sa tagapagsalita ng China, Pilipinas raw ang gumagawa ng malaking tensyon sa West Philippine Sea. Diba? Uto-uto ka na lang din kung maniniwala ka dun Para ka namang grade 1 at grade 2 nun na hindi mo pa alam kung anong nangyayari. Araw-araw na nga tayong nanonood ng balita, di ba? Araw-araw na nga tayo nakakapanood ng mga... Ikaw nakikita mo harap-harapan, di ba? Nakikita mo sa balita, kaliwat kanan, kabi-kabila mga balita. Nakikita mo na every time meron tayong resupply mission sa Ayungin Shoal, dun sa BRP Sierra Madre, 1999 pa nandiyan yan. Diba? At may mga sundalo tayo dyan, dinadala natin ng supply. Wala naman tayong ginagawa, dadaan tayo, papasok sa Ayungin Shoal, hinaharang tayo, binobomba ng water cannon, ginigit-git. Tapos ang sasabihin ng China, tayo daw ang nagpapalala ng tensyon. Kung maniniwala ka doon, napakalaki mong tungaw. Protektahan lang raw ng China ang teritoryong binabalak na kawin ng Pilipinas. At kung hindi mo alam na ang West Philippine Sea ay pasok sa ating exclusive economic zone at ang iniisip mo na tayo nga talaga mali dahil teritoryo ng China, 10-dash line, isa kang malaking tungaw pa rin. Diba? Tayo pa ang ginawang magnanakaw. Nasa bakuran natin ang West Philippine Sea, papaanong naging sa China iyon? Palibasa kasi nung napanalunan natin yan sa Permanent Court of Arbitration noong 2016, di ba? Ang sabi ng presidente mo hanggang ngayon, presidente mo pa rin siya, it's just a piece of paper. Sabing ganon mga tol. Presidente ng Pilipinas yun dati binaliwala yung pagkapanalo ng sarili niyang bansang pinamumunuan para makuha niya yung karapatan dito sa inaagaw ng China mga tol. Biruin mo presidente, hindi ko alam yung mga panahon na yun, ganun pala ginawa niya. Kung alam ko lang na gano'n ang ginawa niya noong mga panahon na yun, mga tol, di pa kasi ako nanonood ng balita dati. Di sana noon pa lang talaga nawalan na ako ng amor sa kanya. Wala atang utak ang mga Chinese na ito na napapaloob sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa ang WPS. We are busy with running the country and making the best life of Filipinos. We did not begin all of these problems. All of this commotion has not been caused by the Philippines, so I don't know what they are referring to. Pabagsak na ng pabagsak ekonomiya ng China, kaya nanakawin ito ang karagatan na posibleng magpayaman muli sa kanila. Nalaman nila mga tol, nasa 100 million na tonelada ng natural gas at langis ang nandiyan mga tol. West Philippine Sea. Naku, mas lalo talaga nilang bang iinitan at ilalaban talaga yan mga tol. Pero again, ayon sa international law, ayon sa UNCLOS, di ba? Ayon sa Permanent Court of Arbitration, yan ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa totoo pa niyan, mas mabilis nang umangat ang ekonomiya ng Pilipinas kontra sa China. Si Pangulong Bongbong Marcos na rin ang mismong nag-anunsyo niyan. Wala na kasing investor at mga investment na pumapasok sa China.
lahat iniiwan na sila at umaalis na sa China. Talagang malaking karma to para kay Chinese President Xi Jinping. Philippines finished strong and boasting a little bit here, but we outpaced major economies in Asia, including China. Tinatawanan lang rin ni Pangulong Marcos ang isang kumpanyang langis sa China. Nais kasi ng Chinese oil company na ito na may pagtulungan kay PBBM sa paghahanap ng langis sa West Philippine Sea. Pero ba't pa natin isasama ang China kung kaya naman ng mga Pilipino, di ba? Dito hindi na nila kailanman mauuto pa si Pangulong Marcos. Tapos na nga ang maliligayang araw ng China. Nako sana yung papalit kay Marcos sa susunod. Kaya ito mga tol, etong mga araw na to, etong mga nagdaang buwan, nagdaang panahon, tandaan ninyo mga tol, tandaan ninyo yung ginagawa sa atin ng China. Diba? Tandaan ninyo yan. Pag may biglang tatakbong bilang presidente, pamumunuan ng ating bansa, pamumunuan ng Pilipinas mga tol, diba? Tapos tuta ng mga incheck mga tol, magdalawang isip kayo, baka wag lang magdalawa, magtatlong isip kayo, mag-apat na isip kayo mga tol. Diba? Alam nyo na kung anong ibig ko sabihin. Comment ka nga sa baba kung nagigets mo. Lalo na't nadiskubre rin ng University of the Philippines na totoo at lehitimong may gas deposit hindi lang sa West Philippine Sea, kundi sa mas malapit na Manila Trench. President, Sir, China National Offshore Corporation made an oil field discovery with a volume of 100 million tons in the South China Sea. So what's your take on this? And may plan po ba ang Philippines to revive yung joint exploration natin with China following that discovery po? Well, once again, the sovereignty and the sovereign rights and our territorial jurisdiction remains a key in all of these talks, and we cannot at any point somehow compromise the territorial integrity of the Philippines. So that is going to be the main principle behind any kind of talks that we might have. Giyera nga ang huling solusyon ng China kung gusto nitong nakawin ang West Philippine Sea. Pero sa ngayon, inuuto-uto pa nila si PBBM kung kakagat sa magagandang salitang binibitawan ng China. Dito nakahanda raw ang China ng mapagtrabaho kay Pangulong Marcos. Kaso wala namang magandang salitang binibitawan tong China, puro pa ng insulto lang sa Pilipinas yung sinasabi nila. Dito bukas rin ang China sa mga rekomendasyon ni PBBM na ikabubuti ng West Philippine Sea. Pero kung mga Pilipino kaya ang tatanungin, papayag ba kayo dito? And to address the South China Sea issue, we are firm in upholding China's territorial sovereignty and maritime rights and interest. Patay tayo dyan. 坚定维护自身的领土主权和海洋权益，同时愿继续同有关直接当事国在尊重历史事实的基础上，通过谈判协商妥处涉海矛盾分歧。在分歧解决前，也愿同有关直接当事国共同努力，管控好海上局势，积极开展涉海合作。 China also stands ready to work with countries directly concerned to manage the situation at sea. Ako, huwag kang papauto dyan. Kalokohan lang yan. 实现互利共赢，共同维护南海和平稳定。 Kinakarma ng balala ang China. Si PBBM lang pala ang katapat nyo para magtino kayo. Pero papaano na lang Kita nyo sa mga pananalita ng China, urong-sulong din sila no? kung mapikon na ang China? Hahantong ba talaga to sa giyera? Ano sa tingin nyo? I-komento sa baba yung sa lobby. Hindi aabot yan din sa ganun. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video napanood natin? Pwede kang magbigay ng komento sa ibaba, pwede kang magbigay ng iyong saloobin. Alright, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.